Dumating na yung mga in-import nating Ranchu. Unfortunately, meron tayong isang DOA. So, out of 20, merong isang namatay. So, 19 na lang yung marireceive natin. Pero ganun talaga, hindi laging okay. But still, meron tayong 19 na na-receive. Okay pa din. So, ito, umpisa na natin ang pag-acclimate sa kanila. One of the super important part is acclimating. Kasi dito nagmamatch yung water ng tubig at saka yung water nung nandoon sa plastic bag. Just to make sure na hindi na tayo makakadagdag pa sa stress nila. Syempre yung shipping hindi talaga may iwasang maalog-alog sila, so sobrang stressful yun sa kanila. So ngayon, hintayin lang natin mag-match yung water dun sa plastic bag at saka dun sa ating tank. Habang inaantay natin yung acclimation, maglagay muna tayo ng salt. This is rock salt pala. Kung wala kayong aquarium salt, pwede naman gamitin ng rock salt. Para saan nga ba to? Nakakatulong to para i-increase yung gill function for them to take more oxygen kasi nga stress sila, they need more oxygen. And then maglalagay din tayo nitong Demelin. By the way, Demelin pala yung laman nito. Dito ko lang nilagay kasi walang container yung Demelin. Ito naman ang ginagamit natin for treatment for external parasite. Isa na natin ang paglagay ng salt. Tanggalin ko lang to. Ayun, nalaglag na. So ngayon, lalagyan natin to ng 1 tablespoon for every 10 gallon. And this tank is 70 gallon. So maglalagay tayo ng 7 tablespoon for each tank. Okay, sa kabilang aquarium naman tayo. Same lang din ng measurement, 7 tablespoon din. Then after naman ng paglagay ng asin, maglalagay naman tayo ng ating external parasite treatment. Kuha lang ako ng container, then lalagyan natin to ng 1 teaspoon ng Demelin per each tank. Or you can just follow the instruction dun sa Demelin pack. As per me, mamatayin ko na lang. Ang gagamitin ko is 1 teaspoon ng Demelin. Then after that, tutunawin ko lang sa tubig. Though yung mga in-import naman nating Ranchu ay mukhang healthy naman, but still, this is additional precaution para lang pag pinadala natin yung isda sa ating mga client ay wala talagang sakit. Kasi pag diniretso nilang lagay na yung mga in-order sa atin na import dun sa kanilang main tank, then may sakit pala yung pinadala natin, yung main tank mismo, yung contaminated, kung ano mang sakit yung dala ng isda na pinadala natin. So really important, quarantining your goldfish is really important, not just for the sake of your client, if you're a seller as well, but also if you're just a keeper, just to make sure na yung main tank mo is not going to be contaminated with external or internal parasite. By the way, sa mga nagtatanong, ang gamit ko nga palang internal parasite treatment is probiotic and then nilalagyan ko ng general aid ng API. Try ko maglagay ng link sa description. So, yeah. So, nakapaglagay na tayo ng asin, nakapaglagay na tayo ng Demelin. So, antayin na lang natin ang 20 to 30 minutes acclimation before natin sila pakawalan. Balikan natin sila after that. Habang ina-acclimate natin itong mga bagong dating, update ko na rin kayo sa aking mga fish collection since medyo matagal na rin yung time kung kailan ako nag-update. So, ito yung unang aquarium. Ito yung mga pinalaki ko. So, Ebi Goldfish Line. Tayo yung nag-breed, tayo yung nagpalaki. So, medyo mas cheaper siya compare sa ating mga import. These guys are only 1,000 to 1,500. So, yan. If you are looking for a cheaper, but still okay yung quality, you can buy one of my Ebi Goldfish Line. Sumunod na aquarium naman, ito yung mga import natin recently na hindi pa nakukuha. So, meron tayo dito mga full red, red and white, calico, black, and then, yeah, ayan yung mga available pa. So, if you are interested in one of them, you can message me directly. These guys naman are around 2,500 to 3,500. Little bit expensive since naggastos tayo ng shipping process and also insurance. Doon naman sa ilalim aquarium, ayun yung mga binibigay ko as a freebie. Then, dito naman sa ating breeding area, meron tayo ditong isang empty na blue tub. So, gagamitin natin to if ever may mag-breed doon sa mga kararating lang. Ito naman yung mga Joseda line na na-breed natin recently. So, medyo malalaki na sila. I think 3 weeks old na ata sila. Pinakain na natin ng Tubipex. Then, ito naman yung mga mas malalaki na doon sa batch na yon. So, ito yung mas mga mabibilis lumaki. They are already big enough para hindi ma-filter out nung filter na ginagamit natin dito. So, ito naman yung mga iba pa na medyo maliliit. Yung mga mababagal lumaki doon sa batch na binirid natin. Dito ko sila nilagay. Then, meron tayong Tubipex. Then, dito, meron tayong dalawang aquarium also. Yung mga red and white na pinapalaki natin. Hindi pa sila ganun kalaki kaya hindi ko pa sila nililipat dito sa ating swimming pool. Then, nakapagkal na pala ako ng 2 times. So, marami na natanggal. Marami ng low quality ang naalis. Then, ngayon, ito na yung mga mabibilis lumaki. Nandito na sa swimming pool.
Then yung mga mababagal lumaki, nandun pa sa aquarium kasi baka mahigop sila ng filter. So yan, as you can see, meron na tayo, I think mga nasa 200 pieces tong nasa aquarium. Then di ko na alam yung sa ibang mga nasa tank and also dun sa isa pang blue tub. We're excited with these guys kasi maraming magandang quality talaga ako nakita. So these guys are red and white and calico. Some few calico na nandito. Kasi hindi maganda ata yung pairing ko ng calico. So medyo konti lang yung nakuha ko dun. Pero dun sa red and white, na Juseda X and PC Goldfish. Ayan, medyo marami tayong nakuwang maganda. Siguro after mga 1 more month, medyo marami na tayong Juby size. So, tingnan natin kung makakapag-out tayo ng mga iilan. Medyo bumilis silang lumaki nung inumpisahan natin silang pakainin ng 2B-Pex. So, ayan, antay na lang tayo ng ilang pang weeks before tayo mag-out ng mga Juby size. So, kung bago ka pa lang, I suggest go for Juby size. And I think nasa around 20 to 25 minutes na yung ating acclimation. I think that's enough. So, umpisa na natin ang pagpapakawala sa kanila. By the way, 20 pala yung in-import natin. And then, may isang namatay. So, 19 na lang. Then, merong isang nakakita nung import natin na nandoon or nag-visit doon sa Ban Aquatics. And then, kumuha siya ng dalawa. So, hindi na natin na-quarantine yun. So, out of 20, 17 lang yun na-receive natin. And then, may naka-reserve na dalawa. So, may available pa tayong 15 pieces. So, yan. If you're looking for a classic red, white, and full red, meron tayo dito. And I decided to import more of red, white, and full red kasi medyo marami naghahanap sa atin recently ng gantong kulay. By the way, sa mga nag-a-ask pala ng individual video, hindi ko pa siya makuhanan kasi stress pa sila. So, probably they were not going to swim din doon sa ating viewing tank. I will let them rest muna for at least 3 days to 4 days. Then, around 4th or 5th day, pwede na tayo kumuha ng individual video for dun sa mga in-import natin na bago. So, hindi ko na nga pala i-showcase isa-isa itong mga goldfish kasi stress na sila and I want them to be quarantined na as soon as possible para hindi na tayo makadagdag sa stress nila. Ita-timelapse ko na lang and then baka may magustuhan kayo. Or if you want to see all the available, just message me directly so I can send you all the available. Including na din dun yung price, gender, and then kung kailan siya in-import, kailan yung release niya. So, yan. Tayo sa isang plastic bag. Doon sa isang plastic bag, meron tayong 8. Dito naman ay meron tayong 9. That's total of 17 pieces. Isa sa mga dilema or problema ko kapag nag-import ako ng halos magkakamukha, nahihirapan ako kapag sinabi nung kliyente na yung orange kasi halos magkakapareho sila ng kulay and also the body structure. So, yan. Medyo nahihirapan ako dyan pero try natin yung best natin to distinguish them each. One thing I like dun sa in-import natin, their wen is not so small and not so big for the body structure. So, balance lang talaga yung body structure nila. So, ayan, napakawalan na natin sila. As you can see, nagkukumpulan sila sa isang gilid. Ibig sabihin, stress sila. Hindi rin sila masyadong malangoy. That's one more sign na super stress sila. If they are bottom sitting, they are not swimming around, they are staying at one corner, ibig sabihin, stress sila. And we really need to help them to relax. One way of doing that is increasing the gill function by adding salt dun sa kanilang aquarium, and then we can also turn off or takpan sila para walang ilaw dun sa aquarium so they will feel more relaxed and also cozy kasi nga walang light, so wala nakaka-stress sa kanila, wala sila nakikita, so they can just focus on relaxing and then adjusting to the new environment. So tatakpan ko na lang muna sila ngayon for 3 days. So hindi natin sila papakainin for 3 days, hayaan lang natin sila dyan. Kaya lang natin sila kumain ng algae. If they want to eat algae, that's okay kasi madali lang i-digest yung algae, which is high in fiber din. So really good for their guts. So kung kaka-receive mo lang ng isang isda, one thing that you can do to lessen the stress is patayin yung ilar or takpan sila. So yan, I think that's all for today's video. So if you are interested to buy one of my import Ranshu, just message me directly. And I think that's all for today's video. Thank you guys for watching and see you on the next one. Bye!